paano kung bago tuluyang magwakas ang mundo, may dalawang tao na ipadadala ang Diyos para magsalita ng huling katotohanan, at paano kung ang dalawang iyon ay kapwa kamumuhian ng buong sangkatauhan dahil lang sa isang dahilan, dahil sila ang magsasabi ng totoo sa panahong ayaw na ng tao ang katotohanan. Sa aklat ng pahayag, may binanggit na kakaibang eksena. Ang dalawang saksi na tatayo sa gitna ng pinakamadilim na yugto ng kasaysayan. Hindi sila politiko, hindi sila hari at hindi rin sila tanyag na lider. Sila ay mga tinig ng Diyos sa mundong ayaw ng makinig. Sinasabing sila ay manghuhula sa loob ng 1,260 araw, 3 taon at kalahati ng diretsong babala, walang takot, walang atrasan at may kapangyarihan silang magsara ng langit para hindi umulan, gawing dugo ang tubig at magdala ng salot sa lupa ayon sa kanilang salita. Parang pamilyar, hindi ba? May mga nagsasabing sila raw ay sina Moises at Elias dahil ang kanilang mga gawa ay kahawig ng mga himalang minsang ginawa ng dalawang propetang iyon. Ang apoy mula sa langit, ang tagtuyot, ang tubig na naging dugo. Mga tanda ng lumang tipan na muling lilitaw sa huling panahon. May iba namang naniniwala na maaaring si Enoch at Elias, ang dalawang tao sa Biblia na hindi naranasang mamatay, na parang itinabi ng Diyos para sa isang takdang araw. Ngunit may mas malalim na tanong, kung tao lang ba talaga sila o larawan ng patutuo ng Diyos na ayaw patahimikin? Tinawag silang 2 puno ng olibo at 2 ilawan. Ibig sabihin, hindi lang sila tagapagsalita. Sila ang ilaw sa mundong unti-unti nang nababalot ng dilim. At dito pumapasok ang pinakamatinding bahagi ng misteryo. Kapag nagsalita na sila, ang mundo ay hindi magsisisi. Sa halip magagalit ang mundo ang mga tao. Ang sistemang naghahari sa panahong iyon ay mapipikon sa katotohanang hindi kayang kontrolin. At darating ang sandali na papatayin sila ng kapangyarihang tinatawag na halimaw. Ang kanilang mga katawan ay iiwan sa lansangan, hindi ililibing, parang tropeyo ng tagumpay ng kasinungalingan. At sinasabi ng kasulatan na ang mga tao ay magdiriwang, magpapadala ng regalo sa isa't isa, parang pista, dahil natahimik na raw ang dalawang bumabagabag sa konsensya ng mundo. Pero sa 3 at kalahating araw, may mangyayari na babasag sa lahat ng lohika. Papasok ang hininga ng Diyos sa kanila at tatayo silang muli sa harap ng lahat. At isang tinig mula sa langit ang magsasabing umakyat kayo rito. At sa harap ng mga mata ng kanilang mga kaaway, sila ay kukunin pa itaas. Isipin mo ang eksenang iyon, isang mundong sanay na sa kasinungalingan, biglang masasampal ng katotohanang hindi nila kayang patayin. Sa Biblia, ang katotohanan ay pinagtitibay ng 2 saksi. Parang sinasabi ng Diyos, hindi niya iiwan ang mundo nang walang huling babala. Pero bakit kailangan pa ng babala? Dahil darating ang panahong mas paniniwalaan ng tao ang sistema kaysa sa salita. Mas pipiliin ang komportable kaysa sa totoo. Mas mamahalin ang kapayapaan na huwad kaysa sa katotohanang masakit. Ang 2 saksi ay hindi lang karakter sa propesiya. Sila ang salamin ng bawat panahon na pinapatay ang katotohanan. Ngayon ang tanong, kaibigan, kapag dumating ang araw na may magsalita ng dalisay na totoo sa gitna ng mundong sanay na sa kasinungalingan, kaninong panig ka tatayo? Sa panig ng karamihan na nagdiriwang dahil natahimik ang konsensya o sa panig ng 2 tinig na kinamumuhian dahil lang sa isang kasalanan ang magsabi ng totoo? Baka ang misteryo ng 2 saksi ay hindi lang tungkol sa kung sino sila, kundi tungkol sa kung sino tayo kapag narinig na natin sila. Hanggang ngayon, ang 2 tinutukoy na saksi sa huling araw ay nananatiling lihim.